Carlos, tama na! Bitawan mo si Moira! Carlos! Umalis na kayo! Masalamat ka nandito si Lynette. Kung hindi, talagang masasaktan ka sa akin. Magsama kayo! Mga baliw! Moira, tama na yan. Tara, malis na tayo! Oh, ano kayo ngayon, ha? Magsama kayong kaibigan mo! Kala niya, ha? Pero, alam mo, Doc Carlos, ha? Talaga kanina, nakita ko nagbago yung itsura mo. Alam mo, kung hindi kita kakalala, kahit ako talaga, Doc Carlos, naku, matatakot talaga ako sa'yo. Hindi mo na dapat pinatulan si Moira. Pasensya ka na. Hindi ko naman talaga siya sasaktan eh. Hindi ko hayang masira yung pangalan ko dahil sa babaeng yun. Pero Lynette, ayaw kitang masaktan o mapahiya. Hindi ko papayag. Alam mo gano'n kita kamahal. Nandito ako para protektahan ka. Ay, ito talaga si Doc Carlos. Ang sweet! Paano reschedule na lang yung food tasting? Kailangan ayusin mo yung sarili mo. Meron pa tayong final fitting mo sa gown mo. Ako, di ba, Lynette? Masama daw sinusukat yung damit kapag ikakasal ka kasi hindi matutuloy yung kasal. Diyosa, 2023 na. Hindi na uso yan. Eh, mas magiging problema kapag hindi nagkasya sa akin yung gown. Ah, ganun ba? Eh, titikman ko to. Sabi ko sa'yo, nagugutom ako, di ba? Patuloy ko na yung pagkain ko. Ito, masarap to. Ito, ang sarap nito. Huwag mo itong kakalimutan sa handa mo nga to. Tsaka yung, Nurse Vico, kamusta yung pasyente natin? Dok, okay naman po siya ngayon. May big po yung tulog niya. Binigyan ko po muna siya ng pain reliever. Okay. Paano yan, Dok? Minor yung pasyente, kaya hindi tayo basta-basta pwede magdesisyon para sa kanya. Maski nga po yung medications, dapat may parental consent. Nurse Ning, what we did was an exception. In pain yung pasyente natin, so we still need to give her medical intervention to ease her pain. Pero hanggang doon lang yung pwede nating magawa. Kung may tethered cord syndrome talaga siya, she has to undergo surgery depende sa kung gaano kalala yung sakit niya. Pero kailangan niya rin kasi talaga ng legal guardian eh. Kaso, Dok, ayaw talaga magsalita eh. Mukhang may matinding galit sa mama niya. Ano nang gagawin natin ngayon? Hayaan niyo, papahingin niyo muna siya sa ER. Tapos pagising niya, sasubukan ko siyang kausapin. Malay niyo magsalita naman siya kapag nalaman niya na nakadepende yung buhay niya sa health condition niya. Okay po, Dok. Okay. Excuse us. Mom, nandito ka pala. Bakit ganyan itsura mo? Bakit parang galit na galit ka? Ay, nako. Napasabak kami sa gera ng tita Nerissa mo. Pinaglaruan namin si Lynette. Eh, ang gaga, lumaban. And to make things worse, yang si Carlos, pinagtanggol pa siya. Alam mo ba, muntik niya ako masuntok. What? Kung hindi siya pinigilan ni Lynette, I'm sure nasaktan na niya ako. Well, alam mo, hindi imposible na magawa ni Doc Carlos yun. Sinabi sa akin ni Annalyn that he can be abusive. And you know what? If that's the truth, karma na nila yun. Magkakaproblema sila dun. Kaya, Mommy, pwede ba? Tigilan mo na si Annalyn at sa Tita Lynette. Especially now that we already have Apex. I'll try. Pero, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Alam mo namang nagigigil ako tuwing nakikita ko yung babae yan eh. Alam mo, Mommy, sa ginagawa mo, mas lalo mo lang pinapalayo yung loob ni Daddy. Bakit? Sa palagay mo ba, may pag-asa pa kaming magkabalikan ng Daddy mo? I know it's impossible, but I'm not giving up. Mommy, I know, and I hope someday magkaayos kayo ni Daddy. Dapat nga maging masaya na tayo eh. Kasi nasa atin yung Apex. It's ours. Magiging sa akin na siya. Pero bakit ganun? Mami, bakit
Parang may kulang eh. I feel like there's an empty space in my heart. And I know it's Dad. Mom, alam mo, mahal na mahal ko si Daddy. At yung tanging hiling ko lang, si mabuo tayo. You, me, Daddy. Complete and happy. Apo, tikman mo to. Cheese rolls. Ay, Apakasarap. Upo ka po muna. Grabe. Ano po? Sakto, Lolo. Gutom na po ako eh. Ay naku, masarap yan. Pasalubong yan ni Doc Carlos sa nanay mo eh. Mamaya na lang po pala ako kakain. Busog pa po ako. Bakit narinig mo lang na galing kay Doc Carlos yan eh? Biglang umayaw ka na. Bakit ang nega-nega mo sa kanya, Apo? Oo nga po pala. Boto po kayong lahat sa kanya. Ikaw po. Tapos si Ninang. Si Doc Lindon. Pati nga po si Tito Michael eh. Lahat kami boto sa kanya. Pati naman ikaw, boto ka rin sa kanya nung una eh. Bakit bigla ka na lang nagbago? Alam ko na, gusto mong mabuo yung pamilya mo, kaya gusto mo yung tatay mo. Pero, Apo, ang dami nang nagbago eh. Bakit hindi mo buksan ang mga mata mo sa kabutihan ni Doc Carlos? Buksan mo yung puso mo. Baka sakaling maliwanagan ka kung bakit si Doc Carlos na ang gusto ngayon ng nanay mo. Pero ito, liliwanagin ko ha. Boto ako kahit kanino, kung sino man sa kanila ang makapagpapaligaya sa nanay mo. Ikaw, Apo, ayaw mo bang maging masaya nanay mo? Galing ako sa office mo, may dineliver na document for you. It's from a legal firm and it says it's urgent. O ano sabi ng sulat? It's from Dad's lawyer. Nag-file ng annulment si Daddy. I will not allow that. Hindi ako pwedeng maetsapuera sa buhay ni Robert, lalo ka na. Ngayong desidido ka na, nahiwalayan si Moira, why don't you take this chance to tell Lynette how you really feel? Ang mahalaga, masabi mo sa kanya ang totoong nararamdaman mo. You're right, Ray. I need to take risk. Buong-buo na yung loob ko at puso ko. Naiharap si Lynette sa altar at pakasalan. At walang makakapigil kahit sino. Kasama ba niya si Carlos? Meron daw emergency meeting si Doc Benita sa board. Bakit po? Basta, ipagdasal mo na maganda ang kalalabasan ng gagawin ko. Tayo, ano po bang gagawin mo?